All right. Okay. Thanks. Thank you, Oji. Ayan, sobrang helpful at saka insightful ng mga ang dami mong sinabing magaganda about, your experiences and about the industry. And I hope everyone learned about that, no? Sayang, no, hindi lang pwedeng pakita yung meron dapat Oo ipapakita nga si eh. Oji na May ilang works akong pwedeng ipakita yeah, sana. yeah, medyo kasi ano nga may copyright issues and hindi yata pwedeng i-broadcast, no, Oji. So Yeah. pero I think they can watch some of your works na rin naman based dun sa na-present mo, yung mga past na Yeah. oo, Mhm. nandoon din naman. So, I think you can check OG's work din nasa IMDb na rin yata siya. Tama ba ako? Doon kita Yes. nakita eh. Ayan. So, Okay. doon ko nakita si OG. So, yun, try to ano na lang para makita nyo kung ano pa yung mga works niya. And of course, yung latest work mo nga, no, na naging part ka sa, you were nominated for FAMAS. Yeah. Ano yung feeling nung na-nominate ka as, part of FAMAS? Nakakagulat siya kasi Di wala ba? lang. Parang hindi naman. Kasi yung work na ginawa namin sa Kunmaupay, Mm. hindi naman siya yung typical na VFX na sasabihin mo nga na explosions. Yeah, Kasi yun yeah. nga, ang madalas kasi, nakukumpara when you say VFX, ang unang pumapasok sa isip natin yung mga Avengers, mga ganyan, mga DC Marvel stuff. stuff. Which is not the case. A lot Correct. of VFX work is invisible. Mm. So doon sa Kunmaupay, maganda na yung production design as in solid. Pero kailangan may mga ibang bagay na hindi talaga nila pwedeng gawin. So na may mga set extension, hindi mo naman pwedeng maglagay ka ng barko ng any lang. Correct. So VFX dadaan yun kasi imposible yun. So nakakatuwa lang na na-appreciate yung ganong work, na-recognize yung ganong klaseng work. Kasi I would think na normally yun nga, fantasy. Yeah, usually. So, no? usually. Oo. Pero yun nga naging part ka ng production and include and nominated as well. Pero hindi lang naman yun yung I think yung ano mo no kasi sa MMFF then you were also nominated sa isang movie, Same movie. right? Same movie movie. din. Ayun. So, ang galing. I mean at this time no, medyo marami ka nang kumbaga nare-recognize na yung trabaho mo no as a VFX artist here in the Philippines. So hindi lang 'di ba parang yun nga tama yung sabi mo na it's not just about the explosion and all of that. There are other parts ng VFX talaga sa mga pelikula na hindi naman necessarily na ganun lagi. Ayan. Yeah. So, ano lang OG, question lang din like what happened tanong ko lang like 'di ba, we had our pandemic, mga 2 years din almost 'yon, no? Paano nga pala 'yon? How did that affect you in as a freelancer and as a VFX artist nung mga panahon? Paano mo siya na ano? So Did nung you time na 'yon, nung pandemic, kinabahan ako kasi syempre sarado yung mga sinihan and most ng projects ko dati ay pelikula. Correct, yeah. Buti na lang before nag-lockdown, may akong work may shoot kami noon, yung Mang Jose. Directed by Direk Rain Brizuela. So yun yung ginawa ko during the pandemic. Yun, mag-isa lang akong halos mag-isa lang ako dun sa buong project na yun. Tapos mga 400 plus shots ata yun. Ang kinaganda nun is wala akong ibang ginawa. Kumbaga nag-focus talaga ako dun sa isang project ngayon. Kasi normally, mga 3 to 5 projects ako a month nung dati. As in, ganun ka bigat. Kadami, oo. So, at least dito sa mga Jose, nakapag-focus talaga ako. So, nabigyan ko siya ng oras. And madami din akong natutunan na diskarte. So, in terms of yun, so, okay naman. Pero, again, kinabahan ako kasi wala ng pelikula. True enough, halos, siguro bilang na lang sa daliri yung naging pelikula ko since the pandemic. Pero ang dumami ay mga series. Wow. Okay. Meron din akong naging project na music video ng yung Raya and ano yun? The Last something. Ay, The Last Dragon. Yes, sa Disney. Yung music video nun, kinuha din nila akong artist doon. Nice. Okay. So yun yung isa sa mga onting nag-start na projects ko sa pandemic.
Pero yun, unfortunately, wala na masyadong pelikula. Buti na lang may sumalo na mga TV series, mga series, ganyan. Ang Nice. thing lang doon, sa case ko lang, ang nakukuha ko madalas is mga graphics. Mhm. So, bihira yung... I mean, may VFX work pa rin na light, pero sobrang rare nung parang sa Mighty Robo V na may mga robot, ganun. Sobrang rare. So, yun ang... Yun yung pinapakita mo kanina, 'di ba? Bawal nating pakita yun. Oo, bawal. Sayang. May papakita Sayang. sana si OG na workflow or paano niya nagawa. Pero ayun, bawal Gusto ko tayo. sana eh. Kaya nga eh, Kaso, sayang, ano eh. sayang. Pero nakita ko kanina, so at least ako nakita ko. Pero yun, I see. Okay, Ayun. that's at least 'di ba? You were able to yun nga rin yung kinakatakutan ng karamihan na artists and all during that time, no? Kasi movies talaga yung trabaho nyo eh, 'di ba? Parang ang daming nagsara, ang daming no. Pero ngayon okay naman na, 'di ba? I mean, gradually dumadating na bumubuhos na yung trabaho sa iyo. Yeah, okay naman. Okay, sige. Ang ano lang, kung in terms of yung takot sa industriya, Mm. kasi may nag-add sa akin recently, bata lang siya, he's 18, I think. Okay. Ang husay nung guy na yun. Kasi nakakuha na siya ng ads mismo. Mm. And magandang reel niya. So, sa panahon ngayon, sobrang dali na lang. Hindi naman sobrang dali, pero mas madaling makakuha ng trabaho dahil sa social media. So, you can just add people, gawa ka ng reel mo, tapos makiconnect ka. Since mag-add ka ng isang artist, kunwari sa akin, or kung sino man, makikita mo yung mutual friends, or kung sino man sa industriya, it's easy to look people up din. So, makita mo yung trabaho nila. Kung ano interesado ka, pwede mo i-search na lang online. Tapos, i-add mo sila. Tapos, hi, ganyan. Ganyan. Minsan ako pa nga yung nag-message sa kanya kasi na-impress ako sa reel niya eh. Talaga. So, ayun. Pagdating sa ganun, kung marunong ka, go. Go talaga. Tama, no? Tsaka build your portfolio. I think that's what happened with you eh. Kasi parang a lot of your friends invited you. Kasi alam nila, may bubuga Yeah. ka. Di ba? Yeah. Kaya mong gawin. So I Yeah. think yun yung maganda doon. Nabanggit mo na rin yung kanina, sobrang dami mong magagandang sinabi kanina about, lalo na sa tips sa mga estudyante natin, in which karamihan ng participants natin ngayon sa ating MAAP Talks ay mga student. Ayan. So shout out naman sa mga students natin dyan. Hello. You are from what school, guys? Can you guys put it in the chat box? Anong schools meron tayo? I think we have people from AUF, all the way from Pampanga Angeles University Foundation. We got STI College Lucena, ayan, from Kimichi. Okay. We have from all the way from Lucena pala tayo, OG. Ang Wow. dami nating students from STI College Lucena. Thank you so much for joining this afternoon. Ayan. Tama. Also, we have Kaya, of course. Shout out to Kaya pala, our MAAP intern from STI din. Tama ba, Kaya? Yes po. Ayan. Good We have afternoon po. Ayan. Hi, good afternoon, Kaya, our MAAP intern. We have Southville, of course. Represent. Ayan, si Mariam. UE Manila. Si Vincent. And also from Southville. Thank you so much, guys, for joining us this afternoon. Ayan. And of course, FEU Tech. Ayan. Si Alex Libed. Ayan. Thanks so much. Now, if you have any questions, no, si OG will try to answer that. Hindi lang niya mapapakita yung iba. May mga gusto siyang i-share kaya lang medyo bawal. But try to just put it in the chat box and just ask him anything, particularly sa VFX, no. Pero I think halos lahat naman na yata nasabi mo na kanina. Pero just in case you have any questions kay OG, feel free to type in your questions. All right, everyone? Ayan. Sige. So while waiting, OG, for some of the questions, no? Ano yung pinagkakaabalahan mong project ngayon? Meron ka bang sige, kahit na hindi mo muna sabihin kung ano yung working title or Ang what. ongoing ko ngayon Yeah. is Suntok sa Buwan sa TV5. Ano Okay. siya? Series. TV series, right? Yeah. Okay. Tapos may nagtanong nga nun, what series have you worked on lately? Mm-mm.
So yun, yung kasalukuyan ko is Ah. Suntok sa Buwan on TV5. Mm. And then, before that, He's Into Her. Oh, yeah. Oo. TV series din yun, no? Parang web series, something like Yeah, that. sa I Oo. Want. I And want. then, ano pa ba mga series? Kank Show on WeTV. Mhm. Ganda yun. Okay. Ah, so Pero puro yun. series ngayon. Any movies Madami like sir series talaga. Madaming puro gumawa series ng talaga. series, yeah. Pero Kasi movies like may nakaplan na ba or something like that? May masusundan ba yung parang yung Kun Maupay yung last year ano, meron or wala pa? wala. Okay. Hmm. Wala akong maisip ngayon. Wala pa. Sige. Mm. Okay, sige. Pero darating yan, I'm sure. Kasi, syempre, you're part. Pero, for now, you're freelancing. Am I right? Yes. Mostly freelance. Pero, Yes. so you get to go around different studios, ganun. Yes. Nice. Okay. So, bago ko itanong to, medyo ang dami. Ano yung, like, as a freelancer, like, how do you, paano ka nakapasok sa freelance? Kasi medyo iba rin yung, yung mundo or yung trabaho, no, when it comes to freelancing. Like, yun nga, from, usually, di ba, from recommendations and all, but how do you keep it up? Like, how do you get all these jobs na, makuha mo kagad and maging part ka ng isang team? Paano yun? As a freelancer. Dito, particularly in the Philippines. Ayan. Okay. So sa case ko, nakapasok ako sa may kumukuha sa akin na post house lagi. Mhm. So naging basically parang regular ako na freelancer doon. So eventually doon ako nakakuha ng clients. Doon nila ako nakikilala. So yung mga director doon, yun nga again, if you're nice and you do your job well, makakabuild ka ng rapport sa mga tao. So kung maayos ka makitungo, ganyan, they'll remember you. And kukunin ka nila and i-recommend ka din nila. So, yun talaga. Sa case ko yun, na nakapasok din ako ng post house. For some, diretso na sila. Minsan they just post sa social media. May Instagram sila na may reels sila. Tapos, yan, kukunin sila. You can just Connections ask. talaga, no? Connections. You Oo. can just ask. Madalas Oo. pwede din ganun. Ayun pala eh. So if you want guys, no, you can ask OG. Ite joke lang. Hindi, Bakit I mean hindi? tulad nung, 'di ba nung may nag-contact nga sa yung 18-year-old, I mean, ang ganda nung reel niya, 'di ba? So parang ganoon, 'di ba? Yes. So all right, that's nice, that's nice. Okay, sige, okay. Ito na mukhang ang dami nating questions, no? Coming from Facebook. Ayan. If you can change anything in the VFX landscape practice in the Philippines, ano daw 'yon? What would it be? Preparation. Okay. Madalas sa mga natrabahuhan kong pelikula, hindi ako involved in pre-production. Madalas post na. Kasi may talayan. So yung pre-production, meaning yung planning, kahit yung pagsulat and all. Tapos, and then sa production, yung pag-shoot mismo. Madalas hindi ako kasama doon. Madalas. Minsan ginagawa na nila. So like I said kanina, a lot of it is problem solving kasi madalas may mga nasushoot ng hindi tama. Tapos kailangan mo gawan ng paraan. Tapos on post. So we can fix it on post. Laging ganyan. So yun yung problem. So yun yung I think preparation. And time. Kasi often we have very, very short timelines? Question mark? Yeah. Ang bilis ng ano, no? Ng parang Mabilis ang turnover. yung mga projects, right? Super bilis. Kaya medyo, ayun. Kaya iba, pag nagrereklamo about the VFX, hindi na kasalanan ng VFX artisan. Kasi sobrang, di ba, ang bilis ng deadline eh. So parang, yeah. So, next question from Mariam. Ayan. You're from Southville, right? Mariam's from Southville. Is it really recommended for us to subscribe po sa Adobe? Particularly After Effects? Okay. Yes. Tama ba? Okay, go OG. Yes, I would recommend. Para, syempre hindi mo pwedeng i-recommend na magpirata, no? Pero I would recommend na mag-subscribe. Yeah. And I think students can get free, ano diba, sir? License, yeah. May mga student license, may student discount din yata. Ayun. Sakto yung sinabi ni OG kanina na yung sa everything na movie, kasi nakita ko rin yon, AI talaga yung gamit nila. Wala silang any special effects na software, talagang sila ng After Effects. So tama. Dapat
as much as possible, nakasubscribe tayo. Student version. Pero yung ano sir, yung After Effects, hindi siya ano talaga, kumbaga pang general lang talaga siya. Correct. Yeah, If ano mo talaga, doon ka talaga sa mga Maya, mga Houdini, oo. ganyan. Yung mga yan, yung Kaya mga na, ibang bigatin. level na yun. Pang motion graphics din kasi ang AE. Pero yun na nga, tama. I mean, In general. In general, correct. Oh. Basic stuff, no? Yes. Yeah, mga basic stuff. Okay. From Alphon, sige. Thoughts on the availability of the softwares to creator students po, specifically the price. Okay. Ito na nga rin yung Adobe. Increasing prices daw. Or I think pag pagka for education, I think madaming binibigay na free. Dagdag ko lang So may time nagtatrabaho ko, nagwo-work na ako. Tapos nakalimutan ko naman paano mag 3D. So nag-enroll ako sa isang class ng 3D ulit. Nag-aral ako ulit. Ako naabutan OG. Talaga. Hindi. Ikaw nagturo sa akin. Ikaw prof ko. Ikaw nagturo sa akin ng Maya 2000 something. Huwag na natin sabihin. So nag-aral ka uli? Nag-aral ako ulit. Pero okay. ito yung isang palang pwedeng maipayo ko is kailangan maging magaling ka sa time management. Hindi ko nasayang ko yon yung inaral ko. Hindi ko siya natapos. Right. Nag-enroll ako, nagsayang ako ng pera, nagsayang ako ng oras sa effort. Hindi ko siya natapos kasi prioritize ko yung work. Pero, ang nakuha ko doon, license. So, meron ako license. Hindi ko alam kung baka nga hanggang ngayon gumagana pa rin yung educational license ko doon eh. So, yung student license, they give that. So, yun. Pero in price, I agree, medyo mahal talaga. So, yeah. I think yung sinasabi mo, OG, is for Maya ba? Before? Maya license? Or ano yan? Yung ginamit, yung nakuha ko is sa 3ds Max. 3ds Max yan. Kasi ang Maya ngayon, guys, so if you're working with Maya, 1 year na yung pinoprovide ng Autodesk. So, you can use it for free for education. And then, yun. I think you can renew it as well. Pero ang ino-offer ng Autodesk nga is 1 year subscription for educational version. Alright? And okay, thank you. And then we have, siguro we'll get 3 more questions no kasi it's already 1:47. Do you have, from Shello, do you have any recommended best or easy software for VFX for us to use as student? I think medyo nasagot na rin kanina. OG, go. After Effects. Meron ba And After kung gusto mo Effects? mag-start ng I would recommend Blender din. I mean, hindi yun normal na nire-recommend that. Yeah. Pero gumaganda kasi siya every year. Tapos libre siya. Correct. So, ayun, masakit kasi sa bulsa yung iba eh. Yung mga Autodesk stuff. So, kasi for school kasi talaga OG, like, pag universities, we usually use Autodesk, Maya. Pero yun na nga, Blender is medyo sumasabay na rin siya and it's used by a lot of VFX artists, no? So, tama. Very good recommendation. So, Blender guys, pwede. I'm using DaVinci Resolve. I never tried Adobe daw, sabi ni for kulay or yung DaVinci na, anong tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag. Yung pang, color meron silang pang meron na silang pang din eh. May editing and may pang, I forget kung anong tawag. DaVinci din, no? Yeah, under no suite nun. Wait. Resolve is good. Being a colorist is good. Pays well. Oo, correct. Oo, daming ganon. Dami ring ganong trabaho ngayon, no? Kung may mata ka for color grading, just go. I mean, hindi ka naman kailangan mag-start sa VFX lang. Pwede kang tumawid-tawid in post. Yeah. So, ayun, ganun din halos yung nagiging job mo, no? Parang you're in VFX, also you go to post. Tsaka, I think, no? You have other, like, kaya mo rin mag-design sa graphics din, di ba? Yeah. So, all around ka rin, technically, di ba? Yeah. Yun yung maganda sa skills ni OG. Eh. Kaya, nung MMA kasi ako dati sa mga prof kaya si Sir Mel. Yung mga natutunan ko noon, hindi kasi ako magaling na estudyante. So, kaya ako nawala naman, dyan. lang siguro. Siguro tinatamad ka lang ng mga panahon na yun. May mga natutunan ako doon na na-apply ko pa rin. Kahit hindi ko siya pinractice, kahit hindi ko siya pinractice ng 10 years, nagamit ko pa rin yung natutunan ko noon. Dahil lang naging muscle memory siya. Yan.
So, Kaya kita nyo, kumbaga parang ano pa rin yan, advantage pa rin yan. It pays to ano pa rin. 'Di ba? Kumbaga tandaan nyo yung mga natutunan nyo back in your college days. Okay, we'll get our last question. We have again from Alphon. Thoughts po on applying jobs with portfolios that contain fan art or fan edit prejudice? meron ba? Ganon. Oo. Wala akong ako kasi generally nag-accept talaga ako ng mga ano ng tao. Hindi naman ako parang accepted naman 'yan. I Oo, don't pwede, know. no? I think ano kasi talaga eh. Ang hirap naman. Hirap yung question. Ah, Hindi kasi as a Ah, freelancer na lang siguro, on a freelance basis, how would you what's your thoughts about that? When people apply and they go and they work as a freelancer siguro, ganong level na. Not necessarily on a company. kasi sa akin, personally lang, I can look beyond as long yung ganyan, as long as nagawa niya naman eh. So kung kaya niya gawin, kahit hindi nga fan art or fan edit, kahit nakita ko na yun sa tutorial sa YouTube, tapos ginamit mo, at least alam mo. Ako, ganun din naman ako natuto. Yeah. So, so, bakit hindi? Yung, as long as mapapractice mo talaga yung ginagawa mo, very valuable yun. Tama. Pero, ayun. Parang gano'n naman halos lahat nag-uumpisa rin no? So might as well, kumbaga parang include it in your in your portfolio, in reel. Yung Da Vinci pala, may message ako ng friend ko, yung Da Vinci na sa Resolve is Fusion yung tawag. Ayun, okay. Okay. Nabuhay ang Fusion. Kasi alam ko, di ba matagal ng Fusion eh, pero parang nabuhay sa Da Vinci. Okay, that's nice. Thank you. All right, thank you everyone. Salamat. Ayan. Ano pa ba? You have any other I think halos nasabi mo na rin kanina. Balikan nyo na lang yung sa recording, no? Pero ang ganda nung sinabi kanina ni Ogie talaga, like connections, you build connections, you build like of course you build your portfolio. How do you keep up with the technology now ngayon, Ogie? Kasi what you learned like 10 years ago is not the same, kasi yearly nagbabago yung, tama ba ako? Nagbabago Dinosaur yung na ako, VFX sir. Wala na akong alam. Correct. Yeah, medyo matagal-tagal na, di ba? Paano yun? How do you keep up with that, Ogie, as an artist? Kailangan mo talagang mag-aral. Kung gusto mo tumagal, kailangan mo mag-aral. As in, parang doktor lang yan na laging nag-aaral ng bagong things. Like I said, yung batang nag-send sa akin, nag-add sa akin, mas magaling yun sa akin. As in, sure ako doon. Mas madami siyang alam sa akin. And, ayun. Pero hindi ko pwedeng yun. Kumbaga, dapat aralin ko din yun. Kailangan matuto ko. Yeah. Pero, ang isang ko is VFX team, team na dapat to. You work as a team. Hindi siya pwedeng mag-isa ka. Eventually, makakuha ka ng mas malalaking projects that will require other people's help. And hindi mo pwedeng akuin lahat. Ako kasi ganun ako. Like medyo gusto ko lang ako kasi mas madali lang. Alone. It's easier to work alone kasi hindi ako ganun kahusay. Actually, a lot ng sinabi ko dun sa slides kanina, parang it's for me din. Kasi nahihirapan akong i-apply yung mga ganung bagay. Kasi minsan nahihirapan akong mag-communicate ng things. So I'd rather do it myself kasi mas mabilis. Pero hindi yun yung totoo doon. Other people can do yung mga ganun bagay better than you. So okay lang din yun. Basta ma-communicate mo yun sa kanila. So again, ang VFX, dito kasi parang considered para akong generalist, ganun. Meron lang akong ng lahat. Pwede akong mag-dabble into all things ng kaunti. Pero sa totoo lang, kung tutingin ka ng mga studio, may departments talaga. Totoo. Yeah. So, hiwalay based sa kakayanan ng isang tao. So, in the case of Everything Everywhere, nanood kasi ako ng isang hanapin niyo yung live stream nun sa Red Giant. Very interesting kasi nag-play sila into each other's strengths. So, wala sa kanila masyadong nag-3D. Ang alam ko yung bilog, kung napanood niyo yun, Blender Donut yun. Di ba may tutorial, kung kilala niyo si Blender Guru, meron siyang tutorial ng donut. Ang alam ko yun. Ginawa lang nilang bagel. Wala lang icing yung Blender Donut. Pero, ganun lang yun. Yeah. So,
naging creative lang sila. And again, ang panalo kasi, ang pinakahari kasi talaga sa, in the end, is yung story. Kung hindi siya nagme-make sense and hindi mo sinaserve yung story mo, hindi siya okay. So, dagdag ko lang, a lot of my work din, madalas sinisimplihan ko yung trabaho ko imbes na kinokomplika ko. Kasi normally, directors may idea sila, may peg sila ng ano. Pero para sa akin, pag feel ko na hindi masyadong nag-work, sinasabi ko. And nagigets naman nila. So minsan may mga look, kunwari na nagmumukha masyadong fantasy or something, or nagiging distracting yung pinapagawa nila, hindi nagbe-benefit yung kwento. So, kailangan mo din matutong i-explain sa kanila yun. So, a lot of it is, I guess, dapat magaling, may taste ka and magaling ka sa storytelling mo. Kung technical, malaking tulong din naman. Makuha ka ng ads, ganyan. So halos 50-50, no? I like what you said na you should be working with a team. Hindi lang technically mag-isa ka lagi, no? Kasi, yeah, it's a collaboration, no? Para Yes. mas mapaganda yung movie, right? Yes. Or kung anong series man yung ginagawa mo. So, I think, yon napaka-importante. That's a good point na marunong ka makisama. Yan, marunong ka makisama, hindi yung parang, gagawin ko lang to mag-isa, kaya ko yan because I can work alone. Pero bawal din madamot. Bawal madamot sa tama impormasyon. yan. If Yun, you share. may kakampi ka, lahat kayo mag-grow. Madami kang matututunan sa ibang tao and madami din matututunan yung mga tao sa iyo. Oo, correct. Yeah. I agree. So, bawal Ganda madamot. nun. Yun, narinig niyo yan, guys. Wag po tayong madamot. At of course yun, dapat makisama tayo and yun, wag tayong gumawa ng kaaway. Kaaway sa industriya. Dahil napakaliit lang ng industriya sa Pilipinas, no? Magkakakilala halos lahat. Diba? Tama ba? Eventually, magugulat Oo, ka na lang. pag medyo hindi maganda yung record mo, baka maano ka, 'di ba? Hindi ka makakakuha ng racket, sayang. Right? Unless sobrang galing mo, maybe. Unless, yeah, exactly. Kumbaga, ka top tier yung ginagawa mo, no? Kumuha ka ng sarili mo studio. Ganun yung mangyayari. Alright. Okay. Awit dun sa nag-aaway. Okay. Ayan. So, thank you so much, Ogie, for your time. I mean, I really appreciate it. I think, alam ko may may shoot ka yata, di ba? Pero, na-schedule na lang natin kasi nga, medyo late na rin late ko na nasabihan si Ogie about it. Thank you so much for having this talk for MAAP. Ayan. Thanks, Ogie. Any other words, last words for your, advice again for our listeners, for our viewers? Mag-aral ng mabuti. Mag-aral mabuti. I like that. Mag-aral mabuti. And of course, ayusin yung reel, yung portfolio, no? Para may mapapakita tayo sa mga a-applyan natin or sa mga makaraket tayo ng marami. Ayan. Alright. Thank you so much. Shout out nga pala again sa mga tao who's here or from the universities all over the Philippines, no? Kay Miss Joyce. Ayan, hello Miss Joyce from Angeles University Foundation all the way from Pampanga, and of course for people from STI Lucena. Tama? Hello guys. I hope you guys can again join us on the next MAAP Talks. People from Southville, from FEU Tech, and sino pa bang na-miss ko? Ayan, sa lahat po. UE Manila. Ayan, thank you so much for attending this MAAP Talk. Ayan. Again, thanks everyone. This is MAAP Talks 2022. Again, my name is Melvin, and thank you for attending our talk this afternoon. Thanks, Ogie. Thanks, everyone. Bye-bye.